Meron po tayong nakitang ulat na isang barko ng CCG ang tinangkang pumasok dito sa ating karagatan sa may Zambales. Ngunit napigilan ito ng ating mas maliit na BRP Cabra. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Magandang gabi po at magandang hapon sa inyong lahat. Saan man dako kayo ng mundo naroroon, welcome po sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Pag-usapan natin itong BRP Cabra na hindi niya po tinantanan itong barko ng Chinese Coast Guard na tinangkapong pumasok dito sa ating exclusive economic zone sa gawi po ng Zambales. Kung makikita nyo po ang title po, BRP Cabra hindi natinag sa mga CCG vessel sa kabila ng masungit na panahon. Meron po tayong video mamaya na galing po ito sa isang news outlet, at yun po ay mamaya natin ipi-play pagkatapos natin itong mabasa itong isa ring content item. Dito po yan sa may Bombo Radio. Ayon sa naging payag ng Philippine Coast Guard o yung PCG na spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, na natiling ipinapatupad ng PCG yung ating BRP Cabra. Mas maliit po itong BRP Cabra na to compare dun sa may CCG. Okay. Ang kanilang mandato na protektahan at magmatyag sa mga illegal na presensya netong Chinese Coast Guard sa katubigan po ng ating bansa, yung EEC po natin. At binigyan diin ni Tariela ang mga naging paglabag ng China sa international law, lalo na sa United Nations Convention of the Law of the Sea, yung UNCLOS, Philippine Maritime Zone Act, at maging ang 2016 Arbitral Award. Okay, ang mga naturang batas aniya ay ilan lamang sa mga nilabag ng Chinese Coast Guard sa patuloy na pag-iikot at paglalagi sa mga ito sa loob ng ating exclusive economic zone. Ito pong barko na to ng China ay hindi lang po ito ilang beses nagtangkang pumasok. Ito po yung may body number na 5901, CCG 5901. Hindi lang po ito isang beses o pangalawang beses itong nagtangkang pumasok. Okay, ang insidente pong ito ay bahagi ng patuloy na pagsubok ng mga barko ng CCG na pumasok sa exclusive economic zone o yung eksklusibong zona ng ating ekonomiya ng Pilipinas. At ito po ay noong January 2025. Okay, yung BRP Cabra ay nagpatrolya laban dito sa CCG 5901, isang mas malaking barko sa karagatang sakop ng Zambales. Okay, at masungit po ang panahon. Okay, kahapon masungit din ang panahon. Ito po ay sinubukan uling tangkaing pumasok netong CCG 5901. Ang mga aksyon ng BRP Cabra ay nagpapakita ng dedikasyon. Yung dedikasyon po nila sa mandato nila sa pagpapatrol. Okay, itong BRP Cabra na to ay maliit po to. Ang body number nito ay MRRB 4409. At mamaya po
ay ating aalamin kung ano ang anong klaseng barko ba itong BRP Cabra. Alam ko na decommission o na-commission po natin ito noong 2018 po ito. Meron po itong kapatid na isa ring barko. Okay, at bago po natin to bigyan ng reaksyon ay tingnan muna natin itong isang news. Ito po ay galing sa TV5. Tignan po natin kung paano hinarangan at nakipagpatentero itong malaking barko ng Chinese Coast Guard. Yun po, nakita po natin kung paano po binuntutan at kung paano etong barko ng China, yung ating yung operasyon po ng Philippine Coast Guard. Ito ay sa Zambales at ang nakatoka po dyan yung BRP Cabra nga po, na may body number na MRRB 4409, ay nagsilbing pangunahing barko na nagpapatrolya sa paligid ng ating EEC. Okay, at itong barko naman na to ng China ay nagpumilit pumasok, ngunit hindi siya tinantanan, at nakita niyo po panay ang busina ng barko ng BRP Cabra. Kaya itong BRP Cabra na to, meron po itong isa pang kasabay na decommission natin. Ito yung isa pang barko na kasing laki lang rin niya, na BRP Suluan. Itong BRP Suluan ay halos kamukha na itong BRP Cabra, at ang body number nito ay MRRB 4408. Ito ay nagsisilbing katuwang ng BRP Cabra sa pagbabantay dyan po sa malapit sa baybayin ng Zambales. Okay, sila po ay nagpapatrolya, naghahalininan, at yung iba pang barko natin, yung Teresa Magbanwa, ay nasa ibang lokasyon naman po. Kaya dun din po sa West Philippine Sea. Ngunit ang madalas pong pinapasok ng China, ng mga Chinese Coast Guard, ay itong lugar dito sa bandang Zambales. At ano ba itong BRP Cabra na to? Anong klaseng barko ito? Okay, itong BRP Cabra po ay barko ng Philippine Coast Guard na kabilang sa klase ng mga Parola class patrol vessels, gaya po ng Suluan. Ang mga barkong ito ay idinisenyo para sa mga misyon, okay, ng pagpapatrolya, yung pagpapatupad ng batas sa dagat. Ang mga operasyon po nito ay pangkaligtasan. Okay, yung haba po nito ay 44.5 metro. Wala tayong picture ng BRP Cabra eh.
44 metro at ang lapad po na ito ay 7.5 metro. At meron po siyang yung tinatawag na terate, yung 4 na metro. Yung proportion po niya, yung makina na kanyang nakakabit na makina ay dalawang makina na diesel na MTU 12 volts 4000 M93L na may kabuang 3,460 horsepower. Tapos 2,580 kilowatts po. Yung bilis po netong BRP Cabra na to ay hanggang 25 knots lang po, 46 kilometers per hour. Mabilis na rin to dahil nga kita nyo, kaya niyang habulin yung malaking barko ng China. Ang saklaw ng paglalayag nito ay 1,500 nautical miles o may kabuuang 2,800 kilometers. Okay. At ang mga personnel po o yung mga nasa loob po nito na mga Coast Guard ay 25 official. Okay, 25 na Coast Guard. Ang 5 po dito ay official at ang 20 ay mga tauhan o yung tinatawag na tripulante. Okay, ang kagamitan po nito sa loob ay makabago na dahil may mga software po to na define radios mula sa Rode and Schwarz, made in Germany. Kabilang ang M3 SR series o yung 4,400 up to 4,100. Pati na rin ang DD-F205 radio monitoring equipment. At meron din tong fire monitoring at night vision capabilities. At meron din tong workboat. Yung meron pa tong parang rubber boat na just in case na may mga mababaw na kailangan puntahan, ang ginagamit po nila ay yung tinatawag na rubber boat. At radio direction finder capability. So ito po yung ginagamit talaga na pagbabantay at paglalayag sa ating mga exclusive economic zone. Ang BRP Cabra ay isang mahalagang asset ng PCG sa pagtutok sa seguridad ng mga karagatang sakop ng Pilipinas. Okay, at ito po ay nabili o na-acquire natin noong March 28, 2018. Okay, ang kasama niya po ay yung BRP Soluan. At ito naman pong BRP Cabra ay meron ding mga weapon na nakakabit. Pati din yung BRP Soluan. Ang mga weapon po nito ay yung 40mm automatic grenade launcher o yung AGL. Ito ay isang medium caliber na armas na ginagamit para sa mga anti-surface at anti-aircraft na misyon. Ginagamit ito para protektahan o proteksyon laban sa mga banta sa dagat. At meron din po itong 12.7mm heavy machine gun. Okay, karaniwang itong ginagamit upang harapin ang mga maliliit na sasakyang dagat o mga target sa dagat. Meron din itong smoke screen para sa protection laban sa mga posibleng bantang may kakayahan ang BRP Cabra na maglabas ng mga smoke screen upang magtakip o magtago mula sa mga kalaban. Okay, ang mga armas na ito ay karaniwang ginagamit para sa self-defense at patrol at hindi para mga labanan ang labas ng mga misyon ng Coast Guard tulad ng mga pagpapatupad ng batas sa dagat o sa paligid. So ito pong BRP Cabra, bagamat maliit to, 40 metro lang ang haba, ay kumpara natin dun sa CCG
na dihamak na mas malaki. Okay, yung CCG po ay meron po siyang kabuuang haba na 130 metro at ang atin namang BRP Cabra ay 44 metro lang. So wala sa kalahati. Ito talaga ang ginagamit ng ating PCG at ang mission talaga nito ay magbantay at harangin ang mga pumapasok ng walang pahintulot sa ating exclusive economic zone. Kaya dapat ang ating gobyerno ay magkaroon pa ng karagdagan para kahalili rito sa ating mga barko na to. At ang ating pong alam, ito ay ang meron idaragdag pa dahil nga dun sa ating Horizon 3 na pag-upgrade ng ating mga military equipment, kabilang dito ang Coast Guard. Okay, madaragdagan po itong mga barko natin at mga makabago na mga barkong Coast Guard na magbabantay sa ating karagatan. So yun lamang po ang aking reaction dito at mabuhay po ang ating Coast Guard dahil nagagampanan po nila ang kanilang tungkulin at mapanatiling hindi tayo mapasok at ligtas ang ating teritoryo sa mga hamon ng katulad ng ginagawa ng China sa ating katubigan, yung pag-aangkin nila. So maraming salamat sa ating Philippine Coast Guard. At kuya po, kung may mga reaction din po kayo, paki-comment down below na lamang po at para tuloy-tuloy ang ating usapan at kwentuhan, paki-like, share, and subscribe ng ating YouTube channel ang Friendly Talk TV. Magandang gabi at marami pong salamat muli sa pagbisita at God bless to all.